Isang mapagpala, masagana at maligayang umaga po sa katanghaliang ito sa ating lahat. Buhay po ang Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. Sadyang kapag isinuko mo sa Diyos ang iyong kahinaan, sisidlan ka ng Amen. Nakakagalak po habang meron na po kasi mga ilang araw na hindi na po ako nakakasigaw. Kaya habang nagjo-joyful po ating mahal na kapatid na Pilar, ako po talagang binigay ko po yung aking sarili sa Panginoon. Sinuko ko po sa Kanya yung aking kahinaan para bigyan ako ng lakas at ako'y sumigla. At kausap ko po ang isang kapatid, sabi ko, meron po bang nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito? Meron po? Wala po. Para po bago tayo magbukas ng sistemang ating pagsasalu-saluhan ay maawitan po natin ang ating kapatid. Wala po? Ang natanong ko po ay ang ating kapatid na Nene Baliwag. Birthday daw po ng tatay niya ngayon. Sige, sabi ko kay kapatid na Pilar, awitan. Saan ba siya ngayon? Sabi ko po. Kung wala, hindi ko po sigurado, nanay, kung nasa taas o nasa baba siya. Kala ko po sa taas ng dormitory o sa baba. Yung po pala, nasa kabilang buhay na. Hindi niya alam kung nasa taas, kapiling ng ama, o nasa baba, kapiling natin. Ano po? Kaya siguro kailangan talaga sumuko tayo para makarating tayo sa kaluwalhatian. At bago ko po tuwirang buksan ang tema na ating pagsasalu-saluhan ngayon, nais ko po na buksan natin ang ating bahaginan sa isang papuring awit. Kung ano po kalooban ng Ama sapagkat ito po kasi yung gusto ng puso ko. Ano po? At upang hindi na lumawig ang aking sinasabi, nais ko na pong ibigay sa inyo sa kalooban ng mga ating kapatid na Pilar upang bigyan tayo ng isang awiting alay sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay para sa ating kapatid na Pilar. Salamat po. Purihin ka, Ama, dakilaan ka, tunay na kay buti mo. Buhay po ba ang Diyos? Kung yun lang po talagang nasa ko pong umawit sa ating Panginoon. Sa tahanan pa lamang habang ako ay nasa, alam mo naman po, doon po ako nagpa-practice sa pag-awit kapag naliligo. Masarap po kasi. Amen po ba? Kaya nasa ko pong ihandog sa inyong lahat ang awiting ito. Bagamat simple pong awitin, nawa po tumimo sa ating mga puso. Nawa sa inyo pong pagparito ay anuman ang inyong mga dalahin ay patuloy na po itong naghihilom. Ano po? Ano man po ito, kayang-kayang paghilumin ng ating Panginoon. Kaya ang awitin pong ito ay para sa ating lahat. Kasama na po ako doon, sapagkat kami din po bilang lingkod, may mga pinagdaraanan din po. Subalit sa kalooban at sa kabutihan ng Ama, ang lahat pong na yan ay kanyang pinaghilom. Panginoon ko, hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, Panginoon. Panginoon ko, hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, Panginoon. Baling ng aking diwa ay sa'yo, huwag nawa pababayaan.
mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, Panginoon. Ako'y akayin sa daang matuwid, huwag nawa pahintulutan, mabighani sa panandalian, huwag narila. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, Panginoon. Sikwa sa aking kalooban, iyong masdan, pahupahin ang bugso ng kalungkutan. Yakapin ang buong higpit, iyong anak, nang mayakap di ang bayan mo, ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, Panginoon. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Nawa po, nakapagdulot kahit kaunting galak sa inyong mga puso. Salamat sa Ama at salamat sa iyong mahal na kapatid na Pilar sa tuwirang ang lahat ay nagbabago. Napakalamyos po na pagkakaawit. Ano po? At doon ay nangingibabaw naman ang pagsigunda ng ating kapatid na Annalie. Sadya pong ang ganda ng awitin. Doon po sa part ng awiting, huwag mong pahintulutang ako'y mabighani. Ano po? Mabighani ako doon sa panandaliang galak at saliw ng mundo. Ano po? Kaya ngayon po, matapos tayo makarinig ng awitin na handog sa ating Panginoon at sa ating lahat, nais ko na pong buksan ng tema na ating pagsasalu-saluhan sa araw na ito. At ang idinatal po sa akin ng Panginoon ay ang temang pagsuko. At ito po yung reflection question na idinatal din po sa aking kaisipan. Ano na ba yung mga isinuko mo at sa iyo bang pagsuko? Ano ba ang naging dulot sa iyong buhay pananampalataya? Malinaw po ba? Ang pagsuko po ay simpleng salita, subalit marami tayong maibibigay na pakahulugan. Pagsuko, minsan bilang tao, masasabi mo na sa dating buhay, magbibigay lang po ako ng karampot na kapahayagan, ano po, sa ganang aking sarili. Minsan po,
kapag sa buhay natin, nung mga panahon hindi pa natin kilala ang Panginoon, ako po, sabi ko, ayoko na, suko na ako. Amen po ba? Suko na ako, ayoko na, hindi na ako tatagal. Ayoko na, ano ba itong buhay na to? Ano po? Simple po yung pakahulugan sa ganang akin. Ngayon naman po na naramdaman ko ang pagkilos ng Diyos na buhay sa buhay ko, ano yung naging pakahulugan sa aking damdamin ng pagsuko, ng salitang pagsuko? Yung isinuko ko po, isuko sa Panginoon, suko natin sa Kanya. At doon po sa pagsusuko natin sa Kanya, doon po ngayon papasok yung kung ano yung naging dulot. Mararamdaman ko po, naramdaman ko kung ano yung naging dulot sa akin. No po? At doon naroon yung mga katanungan na o pagtatanto sa isip ko, pagninilay. Ano ba yung naging dulot? Sinuko mo na, hindi mo na kaya. Sinuko mo na sa Panginoon. Sinuko ko na. Kasi kung sa ganang akin, wala akong magagawa, di ko makakaya. Amen po ba? Kaya po, dun sa pagsuko na yon, pinagtanto ako ng Panginoon at habang isinusuko ko sa Kanya at dinadama ko yung Kanyang pagkilos, may maganda pong naging dulot sa buhay ko. At di ko na po ibabahagi yon, mararamdaman na lang po natin sa bawat isa. Maaaring ang sinanay, kahit may pinagdadaan na, parang kayang-kaya, buhay na buhay. Kasi pinahintulutan lang siya, subalit di naman nga siya yung nagdadala ng pagsubok niya. Amen po ba? Amen, kapatid. Kundi ang nagdadala ng pagsubok ni Nanay Mirna ay ang kalooban ng Diyos. Kaya pupurihin ang Ama. Bago po ako tuwirang tumawag ng magbabahagi upang magpalalim o magpalawig ng temang ito upang higit nating maunawaan, nais ko po muling tawagin ng isang kapatid ko na ito po ay huwag ipagkasalan ng sino man. Ito po yung udyok sa puso ko na muli ay magbigay ng isang awitin. At maghanda na po tayong lahat kung sino po ang papalari na makapagbahagi sa temang ibinigay ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na Annalie Reyes. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Kanina pong ibinigay yung tema binubulong ni Ate Pilar yung I surrender. Subalit ang nasa damdamin ko ay alibughang anak. Kasi nakikita ng Diyos ang lahat sa atin. Amen po ba? Nakikita niya kung paano tayo ay napapagod na, nahihirapan na, sa ating mga pinagdaraanan sa buhay. Subalit ang sabi niya, halika kayo mga anak, nandirito ako, pasakop kayo sa akin at akong bahala sa inyo. Amen po ba? Kaya nakapaloob din naman po doon yung hindi man sinambit yung salitang pagsuko, subalit ang tinatakbo po ng awitin is parang akin ang lahat ng inyong hirap at pagod, sakit, luha, andoon na po lahat. Ano po? Kaya po namnamin po ninyo ang awitin na ito. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako ang bukas laging palad ko, naghihintay sa pagtawag mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ko
ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay dilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa uwi-uwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa uwi-uwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa uwi-uwi na ay makapiling ka. Ganon po ang ating Panginoon. Amen po ba? Sa tuwin ay nananabik lang po na sumuko tayong ganap. Ano po? Kasi pag sumuko na tayo, siya na ang bahala sa lahat. Amen po ba yon? Amen po ba? Amen po ba? Napakabuti ng Diyos. Aski po, isa pa po. Yun po kasi ang naging tugon ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga dalangin sa Kanya, sa ating pagsuko. Batid naman po ng Diyos na tayong lahat ay makasalanan. Amen po ba? Meron tayong mga kahinaan na kapag naman po sinuko natin sa Kanya at nahingi ng kapatawaran, tuwirang ipagkakalob naman po niya ang marapat nating makamtan. Amen po ba? Kaya po, namnamin po nito na akmang-akma po ito sa temang ating pong pinagbabahaginan sa araw na ito. Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him, His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Healing all I call, healing all I
lakat sa'yo, Kristo, inialay ko. Panginoon ko, patawarin mo ang lakat ng sala ko. Patawarin mo. Alam niyo po mga kapatid, kung bakit po nagdalawang isip ako na awitin ang awitin na ito. Gusto ko pong maging makatotohanan sa ating Panginoon. Ano po? Ang wika po sa awitin, inialay ko na ang lahat. Subalit, alam ko po na sa ganang sarili, hindi ko po iniaalay ang lahat. Nang dahil nga po ito po ang tinatakbo ng tema, kaya patawarin na ko ng ating Panginoon sapagkat di ko man tuwirang nagagawa at nagagampanan ng tinutukoy ng awitin. Subalit naririto po ako at nag-aalay ng awit papuri sa Kanya. Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I would ever love and trust Him, His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Inialay ko, inialay ko ang lakat sa'yo, Kristo. Inialay ko, Panginoon ko, patawarin mo ang lakat ng sala ko. Tawarin mo. Maraming salamat po sa Diyos na buhay, Nanay. Tanging ang Diyos po nakakaalam kung anong mga naging kanapan. Itong lately lang po sa aking buhay. Kaya purihin ang Diyos at sa pamamagitan ng awitin na ito, nakapanghingi rin po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang ko, sa lahat ng mga kalabisan ko, sa lahat ng mga kasalanan ko't kamangmangan at kahinaan sa buhay ko. Kaya purihin at nakilain siya. Nawa po ay patuloy niya tayong yakapin. Patuloy niya tayong saklaluhan sa bawat araw ng sagayon ang kahinaan na hindi manaig sa ating buong pagkatao. Amen po ba? Kaya po maraming salamat sa Diyos sa buhay at sa inyo din po. Salamat po, Ama. Salamat, mahal na anak na kapatid na Annalie. Sadyang niloob ng Ama na maawit ang awiting yaon at sadyang niloob ng Ama na bigyan ka ng isang lakas ng kalooban at pagpapakatotoo sa harapan na sa pamamagitan ng awitin mo ay naisiwalat mo yung bilang isang anak ng Ama, yung damdamin na minsan nasasambit ng ating mga labi na sumuko na tayo. Subalit,
tama po yung sa pag-awit, nakarelate po ako na batid ng Diyos yung loob eh. Amen po ba? Sinuko mo na, pero nandun yung alinlangan. Kagaya ko po, hindi po ako nagbabahagi. Madalas ginagamit ako ng Diyos, umawit ng awiting ipaglalaban, oras na, ang takot ay sa isip lamang. Naramdaman ko po sa sarili ko, nung pahintulutan ako ng pagsubok, parang hindi ko na yata inaawit yun. Ano po? Isang patotoo lang na magpakatotoo tayo. Kaya ako, nagpupuri po ako sa Panginoon, sa paggamit ng mga kapatid nandun, pinupus ka, hindi yung katauhan nila kasi hindi po tayo maaaring kumuha ng padrinong tao sa ating pagsuko sa Panginoon. Kailangan po natin, ang maging padrino natin ay ang banal na espiritu. At yung mabuting espiritong sumasa kanila ang pinakikinggan ko at hindi yung saga ng kanilang katauhan. Kung mabuti naman ang dulot sa katauhan natin, bakit di natin tatanggipin? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na Anadi. At ngayon po, umpisan ko na po ang pagtawag at nais ko pong tawagin ang ating kapatid na ito na bagamat maraming ginagampanan, pahayo-hayo sa ibang bansa. Subalit ngayon, itong mga nagdaang buwan na ito, nakikita ko po siya, palagi po siyang uma-attend. At nadama ko din po na sadyang siya ay sinusuko niya ang mga bagay na mula sa Ama. Kaya palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Ansi Castro. Sabi ko nga po sa Ama, kung wala pa po muli po ay palakpakan natin ang Diyos na buhay. Salamat, Mami. Magandang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Salamat po at muli ay nakapiling ko kayo. Ang tema po ng ating kapatid ay ang pagsuko sa Panginoon. Sa pagsuko po, lahat, kailangan wala ka nang iiwanan. Lahat, susuko mo na. Katulad po ng ginawa ng ating Mami Beth na sukdang ang kanyang hanap buhay ay isinuko na para sa Panginoon. Kaya po, idol ko siya eh. Opo, hangang-hanga po ako sa kanya dahil hindi niya inalintana yung posisyon, yung taas ng kanyang posisyon, ng kanyang kita, at nang isuko niya ay talagang isinuko niya. Sabi ko nga po noon, hindi ko magawa yun. At hangang-hanga ako sa kanya. At salamat din po sa Panginoon, sa ating mahal na Apo Conching. At ako'y naakay niya sa dakong ito, sa tamang daan, sa tuwid na landas. At ang aming buong pamilya, kasama ang aking mga anak, natutunan po ang tamang pagsuko sa Panginoon. Noon po hindi ko pa ganap na maisuko dahil may hanap buhay. Subalit sa takdang panahon na ipinagkaloob niya, wala na po rin akong trabaho. Sinuko na din po. Kaya lang po, ay meron po kaming hinihiling na kaming buong pamilya. At salamat po sa aming pagpunta dito, sa paggabay ng mahal na Apo Conching, ng aking mga kasamahan, ng mga alagad, kasama na rin po kayo, ay ipinagkaloob niya po ang pangarap ng aking mga anak na po, na makapiling sila sa abroad at pinagkaloob po yung aking hinihiling dahil alam niyo naman po sa abroad,
kailangan ka ng iyong anak para sa suporta. Isinuko ko na po yung aking trabaho, subalit may kapalit na matulungan naman yung remaining days of my life to spend with them. Kasama na yung aking mga apo. Opo, hindi po ako makakapunta na dito if ever na kami ay aalis na, subalit hindi po kami makakalimot. Meron naman pong internet, hindi po ba? So, yun po yung sa pagsuko po natin sa Panginoon. Huwag po kayong mag-alala. Meron pong kapalit yan. Meron po siyang ipagkakaloob, basta maghintay ka lamang kasama ang malalim na pananampalataya. Marami pong salamat sa inyong lahat. Salamat po, Ama, at salamat po sa ating mahal na kapatid na Ansi Castro. Sinambit po niya ang pangalan ng ating kapatid na si Mami Betchico, kaya po muli, baka po nagkakaugnay ang bahagi nito, palakpakan po muli natin ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Mami Betchico bilang karagdagang pagpapalawig ng ating tema. Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat Tita Ansi sa kaabahan, kapayakan. Nakakalugod po na marinig ang mga pahayag na akala mo basta po, masaya po, masarap po. Pagsuko at pagninilay po yung tema ni Tita Mirna. Ano po? Sabi ko po sa kanya, nakaupo ako, sabi ko, baliktad yung nangyari sa akin. Ako nagnilay muna. Nang makapagnilay ako, saka ako sumuko. Sabi kong ganun sa kanya. Sapagkat naramdaman ko po ang panawagan ng Panginoon sa akin noong year 2006 na nagpapadama po siya sa pamamagitan ng panaginip. Siguro po, marami po sa inyo yung ganun din kasi po may nag-PPM po sa akin sa Facebook na sinasabi na napanaginip daw nila ang Apo Kunching, nakita daw niya yung Apo Kunching sa kanilang panaginip. Sa akin po kasi ang interpretation ko po doon, kapag nakita mo na ang Apo Kunching sa panaginip mo, yun na po yung panimula ng panawagan sa atin ng Panginoon para maakay tayo ng ating buhay na Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya nadama ko po yung panawagan sa akin ng Panginoon sapagkat nakita ko na nga po sa panaginip na para po bang inaakay niya ako, inaakit niya ako para makarating ako sa banal na lugar na ito. Salamat at kahit po sa panaginip ako ay tumugon na makarating nga po dito na nung mga unang araw na wala pa po yung dambana, may paghahayo sa iba't ibang lugar. Sumusunod po ako sa bawat paghahayo, umaalis po ako kahit hindi pa po oras ng pag-uwi ko. Hinahanap ko kung saan siya nakahayo at naakit po ako ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng mga mensahe ng banal na Espiritu na personal na ibinabahagi sa akin. Katulad din po nyo ako noong mga panahon na yon na sa oras ng pagbebendisyon, pumipila din po ako. Pumipila po ako sa mga alagad na nagbebendisyon. Subalit ang nakakalugod po sa Panginoon, nakapila na ako sa mga nagbebendisyon. Maya-maya po ay lalapit sa akin si kapatid na Cecil at sasabihin sa akin na pinapahanap po kayo ng mahal na Apo Kunching. Para po bang ang interpretation ko, pinahanap po kayo ng banal na Espiritu. At alam niyo po, pag pumila po ulit ako sa mahal na Apo Kunching, talaga pong to the maximum ang nararamdaman ko sa mga mensaheng niyang ibinabahagi sa akin. Iba-iba po yung pag-aalay at ang bawat pag-aalay, mayroon pong mga mensahe na ibinibigay sa akin ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching at nang dahil po dito talaga pong nagayuma po ako upang sa araw-araw ay hanap-hanapin ko ang banal na lugar na ito, ang mga gawain dito, lalo na po ang mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching na ibinabahagi sa akin. Nabigyan po ako ng napakaraming inspirasyon. Kaya nagnilay po ako na sabi ko, may panawagan na sa akin ng Panginoon. Kailangan ko nang sumuko sa Kanya. At nang dahil nga po dito sa aking masidhing pagnanasa na makatugon
sa pandama ko na ibinibigay sa akin ng banal na espiritu, noon na po ako talaga sumuko. 2 kamay po ang itinaas ko upang ako ay sumuko sa Kanya. At ang bahagi nga po ng aking pagsuko ay katulad po ng sinabi ni Tita Ansi na iniwanan ko na po talaga yung trabaho ko. Siya po ay Tita Ansi, guidance counselor po yata sa Mariano Ponce. Meron din po siyang nasa administrative position din po sa Mariano Ponce. Ngayon pong taon na to tinakda, hindi na po siya pumasok sapagkat meron nga po siyang nararamdamang kakaiba. Ganon po yung naramdaman ko. Kaya hindi po ako nagdalawang isip. Sinuko ko po, iniwan ko yung trabaho ko. Totoo po yun. Totoo po yung sinabi na sinasabihan nga po akong tanga nun eh. Napakakulang na lang pong sabihin na sira ang ulo niyan si Ma'am Chico. Bakit iniwanan niya yung kanyang trabaho? Kaya ganda-ganda ng kanyang trabaho sa St. Mary's. Nandun na po ako talaga sa mataas. Andun na po talaga, director na po ang title ko, Director for Administration. Ako po yung in charge lahat po ng non-teaching personnel. Under ko po sila lahat talaga. At siyempre po, hindi naman po sa pinagmamalaki, kaya ko lang po ito pinapahayag, dahil po sa temang pagsuko, sinuko ko na rin po yung sweldo. Pag po nasa top level administration ka, nang umalis po ako, almost 30,000 na po yung sweldo ko. 7 years na po akong wala doon sa St. Mary's. So kino-compute ko po, na-compute na po ni Mother yan eh. Si Mother na po ang nag-compute. Kung hindi po siguro ako umalis sa panahon na to, baka po almost nasa 50 na po siguro yung sweldo ko. Ngayon po talaga wala. Wala po ako kahit isang perang sweldo. Wala po talaga. Hindi po katulad noon na pagdating ng kinsena, meron kang hawak-hawak na pay envelope. Pagdating ng katapusan, may hawak-hawak ang pay envelope. At ang masarap po, pag-month po ng November 15. November 15 po, napakasaya po namin lahat. Bakit po? Bukod po sa sweldo, binibigay po yung 13th month pay mo. Ang 13th month pay, kung ano yung monthly pay mo, dodoblehin pag month ng November. Pero ngayon po, talaga po, totally wala. Wala po talaga akong sweldo. Ang tangi pong papahayag ko na po, hindi ko po ito pinapahayag eh. Para lang po patunayan talaga sa inyo na buhay ang Diyos sa mga isinuko ko. Ngayon po, ang source of income ko, dapat ko po bang ipahayag? Sa isinuko ko po, hindi po ako nagmamayabang ha. Baka po magkaroon na naman ng ibang interpretation. Akala nagmamayabang ako. Sinuko ko na po lahat-lahat sa Panginoon. Sabi nga po ng Panginoon, hindi kita pababayaan. Mga anak mo pagpapalain ko, siya ang bahala sa'yo. Yung pong anak kong nasa Taiwan, si Cathy, saka po yung anak kong nasa Canada, nagpatayo po sila ng 2 4-story building. Yung pong iba sa inyo nakarating na. Nagtayo po sila ng, para po bang, iba po yung amin ha, hindi po motel, hindi po hotel. Ang amin po ay traveler's inn. Ang proteksyon ng Panginoon ay nararamdaman ko. Sapagkat ang pinapadala po sa akin, sa amin na customer ng Panginoon, usually mga ahente. Ngayon po may naka-check-in 2 weeks. Supervisor po sila ng, ewan ko po kung anong sino-supervise sila sa SM na meron silang dapat na i-put up or whatever, hindi ko po tinatanong. Basta po, hindi po kami pinapadala ni God ng mga short time. Sa amin po, ang minimum number of hours, 6 hours. Bakit po 6 hours? Pagka 3 hours, mahirap. Ang papasok sa'yo, mga nakaw na pag-ibig. Amen po ba? Kaya po ang minimum sa amin, 6 hours lang talaga. Yan po ang ipinalit ng Panginoon doon sa iniwan ko. Yung pong anak ko po sa Canada, napakabait. Yung pong isang building, sabi po niya, hindi na po niya pinapakialaman yon. Ito po hindi ko inihahayag. Matagal na po ito, magti 3 years na. Kaya lang po siguro hinihingi na po ng pagkakataon para patunayan ko sa inyo na pagka sumuko ka sa Panginoon, may ipapalit higit pa doon sa iniwanan mo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang sabi po ng anak kong nasa Canada, sabi po niya, Mami, Daddy, pagtandaan ninyo, ayaw ko nang kayong intindihin pa. Nakatulad kayo ng iba na magkakasakit, hindi alam kung saan kukuha, may pangangailangan, hindi alam kung saan kukuha. Kaya yung isang building sa inyo na,
Bahala na kayo kung paano kikita, basta lahat ng kikitain nun sa inyo na. At yung itaas po nun, pag may time po kayo at may sobrang pera, may coffee shop po kami doon sa itaas na ayun po, na ipinag-ano din po sa akin. Pero sa ngayon po, mga kapatid, ang pinagkikitaan ko lang po talaga yung lugawan. Meron pong lugawan doon sa gilid. Katapat po nung bingo, online bingo, na yung mga, hindi naman po namin makokontrol yun eh, hindi naman po amin yun eh. Yung mga sugarol na inaabot ng umaga, sa amin po nag-aamusal. Kumakain po ng LTB, lugaw tokwa baboy, lugaw itlog, plain lugaw, yun lang po ang pinagkakakitaan ko. Pero sapat na po sa akin. Sabi ko nga po sa inyo, basta may 200 ako sa araw-araw, okay na sa akin. May ulam na kami maghapon, may pamasahe ko papunta dito, sapat na po sa akin. Tinuruan po ako ni God na magkaroon ng contentment sa buhay ko. Siyempre po, sabi nga po ni Mother sa akin, ngayon lang po nag-uusap kami. Sabi po niya, Mami, ikaw mas mabigat yung katayuan mo. Kasi kapitana ka, kapitan yung asawa mo, buong baryo, lahat ng mga ilangan, lumalapit sa inyo. Totoo po iyon. So, sa maliit pong kinikita, pag may lumapit, hindi naman po pwedeng hindi mo mabigo. Alam niyo na po sa barangay, maraming lumalapit, bibigay sa iyo reseta ng gamot. Kailangan ka magpa-laboratory, ganito. Ang masakit po, yung lalapit sa inyo, naputulan ng kuryente. Sapagkat hindi po pwedeng itutulong mo lang daan-daan. Ang itutulong niyo na po doon, libu-libo na. Pero salamat sa Panginoon. Sa kanyang kaparaanan, wala man pong hanap buhay at umaasa lamang sa lugawan. Kahit po papaano, yun nga po, mabait ang Diyos sa mga pangangailangan, siyang tumutugon. Ano po ang ibig kong sabihin? Wag po kayong matakot na merong isuko kayo. Pag may isusuko po kayo at ang ipagpapalit ninyo ay ang Diyos sa isinuko ninyo, 100% hindi po kayo pababayaan. Sabi ko nga po sa inyo, wala man akong limpak-limpak na salapi. Subalit, ang kagalakan ng puso na ibinigay ng Panginoon, kapayapaan ng kaisipan ay hindi kayang bayaran ng salapi. Sapagkat ako sa dati kong buhay, kinsenas katapusan may tinatanggap, pero lagi naman sumasakit ang ulo ko. Lagi naman akong nahihilo. Laging para akong nakalutang sa dami ng problema. Mas marami pong problema. Kasi po, nag-handle ka ng isang eskwelahan, nagsusupervise ka ng eskwelahan. Ang bata, 3,000. Lahat ng bata na yung problema mo. Yung magulang pa nun, problema mo pa. Yung mga teachers, problema mo pa. Kaya po talagang laging sumasakit ang ulo ko. Mahal ako ng Diyos. Pinalaya ako, kaya po, nang palayain ako, ganap na pagsuko ang inialay ko sa Kanya. Walang pinagsisihan. Sabi nga po ng Banal na Espiritu, muli kong uulitin, pag ako'y binebendisyon na niya, sabi po niya sa akin, may nalugi ka ba? Yan po yung tanong niya sa akin, nalugi ka ba? Ang sagot po ng kaisipan ko, hindi ako nalugi. Sapagkat yung kagalakan ng puso sa paglilingkod, yung kapayapaan ng kaisipan sa paglilingkod, hindi po iyan kayang bayaran ng salapi. Hindi ako makatulog noon. Paano po kung namihasa ako sa pag-inom ng sleeping pills para makatulog lang ako? Baka makatulad ako sa ilang pasyente na nagpupunta dito na parang lumilitang na yung isip kasi na-overdose sa sleeping pills. Mahal ako ni God, ibinigay niya sa akin ng kaparaanan. Inakay niya ako sa banal na lugar na ito upang sumuko sa Kanya at ang ibinigay niya sa akin bilang ganti ay ang kagalakan sa puso at ang kapayapaan ng kaisipan. Kaya wala pong pera sa paglilingkod. Sabi nga po ng mahal na Apo Kunching, kung may magagawa lang ako, tutulungan ko mga alagad ko. Pero walang magawa, walang donation box, walang hinihingi kahit na isang, sabi nga po niya, kahit pisong duling, wala akong hinihingi sa inyo. Subalit sa kabila ng lahat, may galak pa din sapagkat damang-dama mo na hindi ka pinababayaan ni God na sinukuan mo. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po sa Ama at salamat po kapatid na Mami Beth Chico. Hindi po, isa na po ako doon, hindi ko po mami-misinterpret yun. Yun po yung dahilan kung bakit tinawag ko na kayo ng tahasan at wala nang pasakali sapagkat batid ko po na maraming makaka-relate sa inyong magandang pagbabahagi. Ano po yung nakamta niya sa pagsuko? Ang Diyos ang nagpapasweldo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang mga mahal sa buhay. At ano po yung benepisyo niya higit sa lahat sa pagsuko niya, yung kapayapaan at kapanatagan, wala ng sakit ng ulo. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay.
sa karagdagang pagpapalawig ng ating tema. At ngayon naman po, nais ko naman pong muling tawagin na isang kapatid na ito na sa tuwin na po, sadyang mararamdaman mo na nagpupumiglas ang damdamin. Kaya po, muli, pakinggan natin ang kanyang pagbabahagi, karagdagang pagpapalalim upang higit nating maunawaan. Kasama na po ako doon kung ano ba ang kaukulang matatanggap natin kung tayo ay susuko sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating Mother of the House. Salamat po, Ama. Yamang kami naririto, Ama. Pinupuri ka namin sa oras na ito. Nawa ang mga anak niyo pong inakay niyo sa araw na ito ay ganap makadama, makilala ka, makatanggap, at sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, makapasok kang lubusan sa pamamagitan ng mga aral upang ang pagsuko nila ay kagalakan at kasaganaan naman ng kanilang buhay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Gusto ko lang pong ipauna, no po, nawa po ay huwag niyo pong i-misinterpret yung pagpapahayag ng mga katotohanan kaganapan sa buhay ng bawat isa. Sapagkat, sabi nga ng ating Panginoon, mananatili lang ba siyang nakatago sa buhay natin? Hindi. Kailangan natin ilantad ang kabutihan ng ating Diyos. Sapagkat ang kabutihan ng ating Diyos, siya po talagang gumagawa ng lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kagaya po ng ipinahayag ni Mami Beth, ni Tita Ansi, syempre po, yun po yung mga kaganapan na kung mimithiin ang lahat, yun ay gawa ng Diyos na sa kabila ng pagsuko, hindi ibig sabihin na sumuko sila, walang nangyari sa buhay nila. May sinuko sila, may naganap sa buhay nila, tumubo pa sila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Ako rin po. Hanggang ngayon tumutubo. Amen? Sapagkat, sa katotohanan nga lang po, talagang ang pagsuko at pagninilay, kailangan lagi mong gawin. Amen? Yung pagninilay, kailangan wag mo yung iwala. Kahit ano pa ang sinuko mo, kailangan magnilay ka. Sapagkat minsan po, kung hindi po dadaan sa pagninilay ang lahat ng isinuko, parang walang direksyon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, sa buhay po namin ngayon, alam niyo po, kagaya ng mga kapatid ko na nauna, na nagbahagi, iba't iba lang po ang kaloob ng ating Panginoon sa mga biyaya at pagpapala na kaloob niya. At yun po ay naaayon sa antas. Sa palagay ko po, sapagkat higit pong kilala ng Diyos ang bawat isa. Kaya kung ano po yung isinuko ng bawat isa, at kung ano naman yung ibabalik ng Ama na regalo sa pagsuko ng bawat isa, alam ko po yun lahat kagalakan. Buhay po ba ang Diyos? Kagaya nga po ni Mami Beth, tingnan nyo nga po, sino po ang kaedad ni Mami Beth na namamalingki pa sa madaling araw? Siya lang po yun. Amen po ba yun? Kaya sabi ko, nung sinabi niya na nagpipintura ako ng bahay, ang tawa ko, buhay po ba ang Diyos? Isipin niyo po, sa lakas po niya na yun, nagpipintura pa siya ng bahay nila. Sumobra naman ang kuripot. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, alam niyo po, mula po nang nasumpungan ko po ang Diyos sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, sa pagsuko po, sabi nga ng ating Panginoon, kapag inakay ko kayo, kailangan relax ang buhay nyo. Ganun po yung ginagawa ko ngayon sa buhay ko. Amen po ba yun? Relax. Relax. Relax kahit walang pera. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kasi po, bakit? Nagnilay ako Sumuko ka sa Diyos, tapos losyang sila. Sumuko ka sa Diyos, tapos wala silang pera. Sumuko ka sa Diyos, bakit naghihirap sila? Ayoko nga sabihin ako ng tao ng ganon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kasi kawawa naman, madadamay pa si God. Amen? Kaya kapag ibinigay mo sa Diyos, at siya nagbibigay sa iyo, huwag mong itago yung binibigay niya sa iyo para tularan ng mga anak ng Ama na hindi lang pala kailangan sa lakas mo magmula ang ikasagasagana mo, kundi kapag hinanap mo ang Diyos at isinuko mo ang sayo, siya ang magpapala sayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung nagaganap sa buhay namin Sabi ko nga kay kapatid na Pearl, tara na sa SM. Ito po hindi po magmamayabang Ayoko nang pumunta sa SM nasisilaw, na-attempt lang akong magbumili. Bakit ka nga bibili? Relax lang ng mata. Pag ando na actually, hindi na ako makaalis. Sabi mo wala kang pera. Buhay pa ba ang Diyos? Tinataguan mo ang pera. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po ang mga anak ng Ama, may kontento. Amen?
Sabi ko nga, sumasakit yung ulo ko. Sabi niya, punta ka sa SM, mag-unwind ka. Ayoko nga, makatisod ako, bibigyan kita. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po yung mga biyaya ng ating Panginoon na sa pagsuko mo, hindi ka niya titingnan na maging kawawa. Amen? Yung usual mong ginagawa, huwag ka lang magkasala. Yun lang pagkakaiba. Dahil yung kalayaan ay binigay na ikaw ay sumuko sa Kanya, huwag mong gawing pagkakasala. Amen? Opo. Magkaiba lang po kami na yung mga isinuko ng mga nauna kong kapatid. Kami din po sumuko. Ako, si kapatid na Pearl, si kapatid na Marie, kami po magkapatid. Subalit, sa kalooban ng Ama, sobrang napakasimple yung biyaya na ibinigay sa amin ng Diyos. Bakit simple? Walang puhunan na bibig lang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Amen po ba yun? Opo, at pinanaligan ko po yun. Sabi po kasi nung, gusto kong ibalik, sabi po ng boss namin, ano po yun, paring hapon po yun, sabi niya sa amin, kapag may nagtanong sa inyo kung saan natuto kayo sa karunungan na yan, sabihin nyo, na-meet na pari na hapon, monk na hapon, sabi niya. Yan ang sabihin nyo. Sabi niya ganyan, sapagkat ang itinuro ko sa inyo magkapatid, ako po, si kapatid na Marie at si kapatid na Pearl, ay base sa Biblia, sabi niya. Ngayon, kung ako man ay mag-pass away, dumating takda na ako'y mamatay, huwag kayong matatakot, sapagkat may mga bagwis na kayo para lumipad. At lagi niyong tatandaan na kapag ako'y nawala, may matatagpuan kayong higit pa sa akin. At yun na po si Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya yung salita po na yan, hindi ko yan binabali sa puso ko. Dahil totoo po nagkatotoo po Sa karunungan na panlupa na ipinagkaloob doon sa pari na yon, siya po yung tinaguriang Nostradamus of the Philippines nung panahon po ni Marcos. Ngayon po, nang naganap na nga po, natagpuan na po namin ang mahal na Apo. At higit po nga po siya, at siya na po yung master. Bakit master? Dahil siya na po yung banal na espiritu na mula sa kataas-taasan upang kami ay wag maligaw. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At siya na po yung biyaya. Ang sabi po ng boss namin, sa karunungan na kaloob ko sa inyo, wag niyong gagamitin ito. Isip. Sapagkat pag-isip ang gagamitin nyo yan, masisilaw kayo. Alam nyo na yon, ano po? Ngunit, ang gamitin nyo ito, yung puso nyo, upang lahat ng iaangkop sa inyo, nang nasa taas, ay magiging kapamilya nyo, kaibigan nyo, at bilang kung sino yung magpapakatuto sa inyo. Ito lang ang gamitin nyo, ang puso nyo. Buhay po ang Diyos. Amen po ba yun? Simula po 1997 hanggang ngayon, yung ibinigay na anghel sa amin, anghel pa rin namin ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan po yung napakalaking question mark sa lugar namin. Paano sila nabubuhay? Kasi hindi po kami nakikita nagkukumahog. Amen? Para lang po kaming ibon na kumakampay sa himpapawid at pagdating ng hapon ay humahapong kumakain at tutulog. Opo. Subalit, ang buhay namin normal. Nagbabayad ng kuryente, nagbabayad ng mga bills, kumakain araw-araw. Saan ang galing yan? Sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Yan po mga kapatid, ang kaukulan na kaloob ng ating Panginoon. At may extension pa. Paglabis sa para sa'yo, ipagkakaloob pa ng Diyos sa iba. Amen? At yun po yung napakasarap sa puso ng bawat isa. Na sabi nga, sobra-sobra po, nararamdaman ko pong mahal na mahal ako ng Panginoon. Sapagkat, sabi nga, Ama, kung pinahintulot mo noon na ako'y nagsusuot ng baliktad na sandalyas at hindi magkatugma, binata ko yun. Sapagkat nung panahon po na yon, is wala ako masilungan kahit na ano. Kaya nung ibinili po ako ni kapatid na Pearl ng original na Adidas, halos gabi-gabi tinitingnan ko sa loob ng eskaparate na huwag siyang malikabukan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, gusto ko maging makatotohanan. Napakaraming history sa buhay ko na hindi ko pa nailalahad. Opo, totoo po yun. Sabi niya sa akin, halika, ibibili kita ng sapatos. Sobra ka naman. Siyempre, nung mga panahon na yun, Adidas, mahal. Original. Kaya sabi niya, bakit hindi pa naluluma yung sapatos mo? Ayokong isuot kasi baka magasgas. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At siyempre po, dinanas ko po yan At nang dumating po sa takda, sabi sa akin, pakakainin na doon sa masarap na restaurant.
Nung panahon po na yun, ang sikat po ay yung Sandra na tinatawag. Masarap po doon yung mga pansit. Ano po ng Chinese. Nung kumain po kami doon, syempre first time ko pong kumain, Diyos ko, wala akong tigil sa kakakain. Para po ako yung yung mga namalimos. Ang sabi po niya sa akin na ito, kawawa ka naman. Sabi niya sa akin, kawawa ka naman. Sige, kumain ka lang ng kumain. Sabi ko, oo nga, kawawa talaga ako. Gutom na gutom ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung mga history na pinagninilay ko. Kasi yung pagsuko ko at pinagbaliktan ako ng Panginoon, yun po yung kaukulan na naranasan ko, ayoko maranasan ng iba. Amen? Ayoko pong maranasan ng iba. Kasi mahirap po yun, hindi nila kaya. Subalit pinakaya sa akin ng Diyos na maging kawawa po ako sa pananaw ng tao. Hindi pa ako nagpapaawa. Totoo po yun, dinanas ko po yun. Ayan, buhay na patuto si kapatid na Pearl. At yan po yung dahilan mga kapatid. Bakit isang kapatid na Marisa ay ganun na lang kasidhi na wag mahiwalay sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat siya po ang nagbigay sa akin lahat. Siya po talaga. Kaya, siyempre po, bilang pagkatao, sasabihin na may mga hindi iba sa'yo, naku, hindi nila ako masusumbatan, wala naman naku, hindi sila pwede magdemand sa akin kasi wala naman sila naitulong sa akin kahit ano. Ano po? Sapagkat binuhay nga po kami ng Diyos. Yun po yung ipinapigan ko. Yun po yung ipinanindigan ko na binuhay po talaga, produkto kami ng Diyos. Kaming mag-ina ay produkto ng Diyos. Ginamit ang aking magulang para iluwal ako at binigyan ng pagkakataon para mabuhay. Subalit, nung kasagsagan na po ng umpisa ng pag-akay sa akin ng Diyos po pala, yun na yun yung umpisa ng pagtawag niya sa akin. Sadya po talagang pumasok po ako sa napakasikip na daan. Amen? Na kapag binaliktanaw ko, sabi ko nga kay kapatid na Pearl, kapag tinakda ng Ama na yung ibibigay niya sa akin pa ay ipagkaloob, babalikan ko po yung institusyon na yun. Para pasalamatan sila at kung ano yung magagawa ay makagawa. Gusto ko pong balikan yun. Kaya sabi ko sa aking anak, sabi ko, sobra akong, hindi mo ako masisi, bakit ganito na lang yung pagmamahal ko sa Diyos? Sapagkat unang-una, binigay ka sa akin. Dumaan man ako sa napakasikip na daan, doon sa kalooban ng ating Panginoon, subalit hindi ako ang gumawa noon, kundi iniligtas ako ng Diyos hanggang makarating ako sa lugar na ito, tamang lugar, tamang tipanan, tuwid na daan, upang higit kong makilala kung sino ang tagapagligtas ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya hanggang ngayon po, totoo po yun. Sabi ko nga kay Mami Beth kanina, nag-usap po kami. Totoo, kung hindi po ang banal na Espiritu ang maghahari sa buong mong pagkatao, matatalo ka ng pagkatao mo. Amen? Matatalo ka. Bakit? Masarap mabuhay ng napakasarap. Amen? Matulog, kumain, shopping, abroad, o pasyal ka. Amen po ba yun? Kaya po ibigay yun ng Diyos. Kagaya ni Tita Ansi, andun yung anak niya, pinauna lang. Subalit tutungo na sila doon, buong pamilya. Si Mami Pet, kung gusto niya magbakasyon. Yung mga kapatid natin, sila Tita Bioli, ang dami pong mga kapatid at mga kapatid pa na sumuko. Ang dami po, halos lahat po may history. Lahat ng sumuko sa Diyos, mula man sa pinakamaliit, lahat yun ay mahalaga na nakita ng Diyos, kaya sa takda na ibibigay din po yung pagsuko ng bawat isa, ibibigay din po yung tamang gantimpala. Buhay pa ba ang Diyos? At una-una lang po yan. Ngayon po, tinatamasa na po namin. Tinatamasa po. Sabi ko nga, Ama, masarap. Masarap mag-ano sa Kanya, magbigay ng buo. Sapagkat kapag naramdaman niyang buo mong binibigay, may tubo kapag bumalik sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, yung buhay namin ngayon, simple lang, payak, ngunit salamat sa Ama sapagkat ang relax na buhay ay ipinagkaloob niya na hindi mapupulaan ng Diyos sa buhay na ipinagkaloob niya. Bakit? Marami nagsasabi, ayoko maglingkod, ang daming pagsubok. Marami nagpupula, naku, maglingkod dyan, doon naghirap. Hindi po. Sa dakong ito, kailanman hindi kami naghirap. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa dakong ito, dahil totoong Diyos ang aming pinaglilingkuran sa pagsuko at pagninilay na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa mga kaganapan, mas masarap po ang buhay namin ngayon kumpara noon. Amen?
Bakit po mas masarap? Ngayon po kasi wala nang hirap eh. Kumbaga yung hirap na magkukumahog ka, madaling araw, gigising ka na, lalabas ka, madaling araw, bukas magbabayad ka ng pwesto, maghahabol ka ng ganito, maghahabol ka ng ganito, komplikado sa mundo ng tao. So balik sa mundo ng Diyos, namulat ang mata mo, purihin mo siya at pasalamatan, pag umaga may kakatok sa'yo, eto may ulam. Buhay po ba ang Diyos? Yan po yung mga maliliit na benepisyo na hindi nakikita ng lahat. Subalit, kapag ito po ay naramdaman nyo na, sa karampot man na isinuko ninyo, siguradong may gagawin ng Diyos upang magpakilala siya. Huwag mo akong kalimutan, huwag mo akong ipatalo, ako'y ipangibabaw mo sapagkat ako ang makagagawa ng lahat ng ito. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ngayon ang naka-mindset sa akin. Isip at puso. Yan po yung naka-mindset ngayon sa akin. Kaya anuman ang pinagdaraanan, kailangan dumiretso sapagkat gusto kong makamtan ang higit pa na pagpapala ng ating Panginoon. Muli po, magandang umaga sa tanghali. Salamat po, Ama. Salamat, mahal na Mami. Di po ba? Nakapulot po ba tayo ng... Opo. Kaya po, sila ay talagang niloloob ng Ama sa tuwin ay tawagin sa harapan. Nakakagalak po kasi naalala ko po yung kapraso lang pong susog. Nung Sabado po kasi, habang nag-uusap kami, sabi ko, Mami, magtatago na ako para baka maawa na naman sa akin, Ama, tawagin ako, puro ako na lang yung tumitindig sa harapan. Kung sakali po ako, maging facilitator kayo ni Mami Betchico, baka pwede naman tawagin niyo ako pag naging tema niyo yung pagsuko. Gusto ko pong ibahagi yung sa pagsuko ko, wala namang nawala, kundi may nadagdag. Ay bigla pong sinabi ni Mami Bet, o ikaw, yung mga sinuko mo, dati ba kumakain ka ng nilagang baka, ngayon kumakain ka ng baka. Di po ba? Katotohanan po yun, mga mumunting kapahayagan, subalit totoong kaganapan sa buhay. Basta sumuko po tayo sa Panginoon, ang buong katapatan, marami siyang babaguhin at ipagkakaloob. Amen? Kaya po, sa pagkakataong ito, nais ko naman pong tawagin ang ating kapatid na ito, bagamat hindi rin siya madalas tumindig sa harapan. Subalit ang kanyang gampanin sa dakong ito ay patuloy niyang ginagampanan. Napakabuti ng Diyos sa pagsuko niya. Naku, napakaraming kontrata nito. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Architect Marie de la Cruz. Dinadalas-dalas ko po, hiniling ko po sa Ama ito. Gusto ko po maraming makapagbahagi sa araw na ito. Ako po, pasundot-sundot na lang kasi bahaging-bahagi din po ako eh. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakaganda po ng tema ng kapatid natin, pagsuko at pagninilay. Sa akin pong katauhan, nauna po yung pagsuko bago ako nagnilay. Bakit po? Medyo mahaba-haba, subalit makakapulot kayo ng aral. Kung ang bawat iluluwal sa aking mga labi na kung ano ang kaganapan ay siyang patotoo kung ano ka ngayon, ako ngayon nakatindig sa inyo. Year 2005 po kasi, kaya ako nadako dito nung namatay yung aking magulang. Noong year 2005, siguro po mga 3 project, araw-araw yung nililibot ko noon. Busy-busy po ako sa gawaing panlupa, sa trabaho, ganun po. Hanggang nung namatay nga po yung nanay ko, como parang siya ang best friend ko, parang dinamdam ko po sa puso ko yon. Hanggang hindi ko namamalayan, sa kaiisip ko, walang tulog, nagkasakit ako. Nung nagkasakit po ako, como nung pagkabata ko pa po, hindi ko naranasang mapunta ng ospital. Kasi po ang katuwiran nun, pag binigyan ka ng royal at biskuit, magaling ka na, di po ba? Inang gamot, palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ganun po, subalit nung nagkasakit na nga po ako nung namatay yung magulang ko, hindi na kaya ng royal at biskuit. Sa madalit salita po, napunta ako ng ospital, subalit nung binigyan ako ng gamot, hindi rin po umepekto, lalong lumala. Hanggang isang araw nga po, hiniling ko sa Panginoon na dalhin niya ako kung saan lugar ako gagaling at yun nga po, dito ako dinala. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nung dito po niya ako dinala, nakilala ko po ang Apo Kunching na hindi ko pa po kilala na dinadaluyan ng banal na espiritu. Subalit, unang kita ko pa lang po sa kanya, may kakaiba nang naganap sa aking buhay. Sapagkat habang hinihintay ko siya sa maliit na lugar kung saan doon sa bandang choir na yon, yung maliit na chapel, nakaupo po ako habang umakyat po siya galing sa baba. Ang sabi niya agad sa akin ay,
nagbabara ba ang ugat ng puso mo? Buhay po ang Diyos, yun po ang sakit ko. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sabi ko, bakit kaya alam nito? Hanggang lumapit siya sa akin, sabi niya, sumunod ka sa akin sa baba. Sumunod po ako sa baba at tinitigan niya ako at ang sabi niya sa akin, kung naniniwala ka sa pamagitan ng 9 na araw na pagbabanyos mo, gagaling ka. Wala pong kagatol-gatol, sabi ko po, opo. Umuwi po ako, binigay niya ang dahon-dahon, hanggang po 3 araw nakamtan ko ang kagalingan. At dito na po nagsimula ang pagsuko ko. Sa araw-araw na minsan nagmiminsahe siya habang naghahaplos, parang kakaiba ang nararamdaman ko sa aking puso na may galak akong nararamdaman na hindi ko kayang ipaliwanag. Hanggang araw-araw hinahanap ko na idako na ito na pagkagaling ko sa trabaho, diretso ako dito. Hanggang uuwi kami, sumusunod kami ni kapatid na Per kung saan man humahayo ang Divine Mercy. Kasi po hindi naman nag-i-stay dito noon, humahayo. Umuwi kami, gabi na. Hanggang iba na yung pakiramdam ko na ang sabi ko nga, ang sarap pala sa feeling ng Panginoon. Hindi ko pa po noon masyado yung banal na espiritu. Pero po ngayon masasabi ko, masarap sa feeling ng banal na espiritu. Hanggang pong isang araw na napagnilayan ko sa sarili ko kasi po parang kulang yung oras ko sa pinupuntahan ko. Parang andun man ako sa job site pero parang hinihilay pa ako dito na gusto kong may magawa ako sa dakong ito. Hanggang isang araw, year 2008 po, nag-ano na ako sa sarili ko, sabi ko, nag-confess ako sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, itong huling project ko na to, gusto ko ito na lang yung huling gagawin ko kasi gusto ko nang sumuko sa iyo. Gusto ko nang i-focus ang ano ko sa iyo, ang lahat ng oras ko. Ganun po di po ba pagka dinedare natin ng Panginoon, bibigay sa atin ng pagsubok. Amen po ba ang pagdalisay kung talagang kaya mong panindigan yung isinuko mo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. 2008 nang sumuko ako sa kanya, nasabi ko sana yun na lang ang huling project ko na tatanggapin at sa kanya na ako. 2008 September 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14. 7 taon po yun. Sinubok po ako sa 1 taon, isang project na binigay sa akin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, doon pumasok yung pagninilay ko. Sabi ko, bakit isa na lang yung project ko sa 1 taon? Dati naman, hindi ako nawawalan taon-taon. Ngayon, sabi sa akin ng Panginoon, anak, hindi ba ang sabi mo, huli mo na lang yan at maglilingkod ka na sa akin? Sabi ko, opo, Panginoon. Subalit, alam nyo ba sa pagdinilay ko na yon, kahit isa lang po, nakontento ako. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kasi po pala, kung ano yung tinalikuran mo at kung ano ngayon yung sinuko mo ngayon at tatanggapin mo, mahuhulagpusan mo lahat ng may galak sa puso mo. Kasi po ang natuto kong pamantayan nun, kung dati kumakain kami lagi sa labas, nung nawala yung madalang na po. Ang naging paraan ko po at solusyon para hindi ako magbalik sa dati, naging kontento na lang ako kung ano ang dumarating sa akin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung ano tinatanggap ko, maliit at malaki, pinasasalamatan ko sa Panginoon sapagkat alam ko na iyon ay galing sa Kanya. At isang araw, nakita ng Panginoon kung gaano yung pagsuko ko sa Kanya na hindi ako nasubukan sa dating buhay na meron ako noon, nagsugo siya ng mga anghel. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At sa mga anghel na yan, mga kapatid kong mga anghel, yung mga pangangailangan ko na hindi ko man iluwal sa aking bibig at hindi ko man sambitin sa kanila, pinadadama ng Panginoon na ibigay sa akin. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. At dahil napakabuti ng Panginoon sapagkat nagpapakatotoo tayo, yung pangangailangan natin, hindi na natin pwedeng sabihin sa kapwa natin na wala ako nito, wala niyan. Kasi naglilingkod siya sa Panginoon buhay siya, siya ang bahala sa iyo. Humahaplos siya ng mga tao upang ang pangangailangan mo idulot sa iyo. Masusupresa ka pa dahil sa handog niya. Amen po ba? Ano po ang susi ron? Maging matapat lang tayo sa Panginoon. Makontento tayo kung ano binibigay niya. Pasalamatan natin at huwag tayong maghanap ng wala sa atin. Yun po ang naging susi ko hanggang doon na nga po, hanggang yung kabiyak ng puso ko noon ay naging ng ibang bakod. Maraming sinubok sa akin sa pagsuko ko hanggang nawala na po at nagkaroon ng pamilya. Kasama po yun sa pagsuko. Yun ang isang parte ng pagdalisay sa akin. Amen po ba? Napakatindi, no? Pero nakangiti ako lagi. Yan ang biyaya ng Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At napakabuti ng Panginoon. 2013, una niya pong binigay sa akin ang ipinalit bilang tao ang magmamahal.
ang magmamahal ng totoo. Ganun po kabauti ang Panginoon. Pag may nawala, maibibigay siyang mas higit pa sa nawala. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At iyon po ay isa sa mga naging anghel ko at ng anghel namin ng aking kapatid na yung pagmamahal na hindi ko naranasan nung unang buhay, ngayon ay nararanasan ko sapagkat iyon ay galing sa ating Panginoon. Amen po ba? Napakasarap po, ano? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At eto pa po, ngayon naman po, una pong binigay sa akin, pinalitan yung magmamahal sa akin na, yun nga po, binigay. Pagkatapos po ngayon, binalik niya uli yun sa akin yung aking trabaho. Ngayon po, kabila-kabila ang project ko. Minsan ako na po ang sumusuko kasi minsan sa Maynila dito. Subalit, isa lang po ang susi ko. Alam niyo po ba kung ano? Maging matapat lang ako sa Panginoon. Unahin ko siya. Kahit ano man ang kabisihan ko, unahin ko siya. Siya ang bahala. Gumagabay sa iniiwan ko sa lugar na kung saan ako may trabaho. Ginagabayan niya po ang mga tao upang makagawa kahit wala ako doon. At ang isa po, maging matapat lang ako sa Panginoon na kung ano yung pag-aatas niya sa akin, na hindi ko yon pinababayaan. Sa kabila ng anumang kabisihan natin, unahin natin ang Panginoon. Lahat na yun mahuhulag po sa natin. Kaya mga kapatid, ano man yung sinuko natin sa Panginoon, pag nilaya natin, kung minsan yung sinuko natin nagiging daan na bakit nga nagkagano, subalit, kung sinuko natin yon, pangatawanan natin, magpakatapat tayo sa ating Panginoon, at ibibigay niya ang mas higit pa sa isinuko natin. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kaya ngayon po, kaming mga alagad, kung titingnan nyo kami, may mga edad na kami sa edad. Subalit, kung titingnan nyo ang aming muka, wala po. Sapagkat, hindi po kami natitigatig kahit may mga pagdalisay sapagkat batid namin na may Diyos na buhay kaming pinaglilingkuran. Kasi po ang pagsubok parang hangin lang yan, minsan dadaan. Gumanong ka lang, sumakay ka lang, tas tumayo ka uli. Yun po yun. Yun ang susi. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kaya po, mga kapatid, kung dumating kayo dito, napasan nyo ang daigdig, pag alis nyo dito, masayang-masaya kayo. Babata kayo sapagkat kung gaano kagaling ang pintor na hindi kayo kayang ipinta, pag nanggaling kayo dito, kahit nakatalikod ang pintor, kayang-kaya ko yung ipinta. Sapagkat magaganda at bata na kayo. Amen po ba? Yun po ang sikreto. Upang tayo ay hindi magkasakit, lagi po tayong may galak sa ating puso. Huwag nating alalahanin ang bukas. Ang sabi nga ng Panginoon, siya ang bahala para sa bukas. Alalahanan natin yung ngayon. Sapagkat ngayon, nandito tayo sa banal na dambana, siyang magbibigay ng lahat-lahat sa atin. Amen po ba yun? Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po. Maraming salamat po, Ama, sa mga kapatid kong niloob mong magbahagi po sa araw na ito. Salamat po sa inyong lahat at sa aking mga kapatid na nag-alay ng awitin sa ating Panginoon. Muli po, inaanyayahin kong bawat isa, magsitayo na po tayo.